Bali, ang gawin natin, yung code is ilagay natin sa pinababa, dito sa voucher. Tapos, i-paste natin, paste. Yan, tapos, connect. Ayun, meron na siyang What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay sagutin natin yung tanong ng ating subscriber kung paano po gamitin o gumawa ng voucher sa ating OnePay Piso Wi-Fi. Kasi minsan meron tayong mga client na gusto mag 15 days, 30 days, paano natin gagawin yun? So kailangan ba talaga na maghulog ng coins sa ating OnePay Piso Wi-Fi? Pero huwag kayo mag-alala guys kasi nga meron tayong paraan para magawa yun gamit ang voucher. Bali, ang problema, yung voucher ni 1.5 sa IP ay medyo mahirap intindihin. Kasi nga wala doon nakalagay na pag-set. Kung gusto natin 30 days, is walang option doon na ilagay natin na 30 days. Ay walang option doon na pwede natin gawin yun. Ang meron doon ay yung amount. Paano tayo gagawa ng voucher na 30 days kung ang nakalagay lang doon ay amount. Pero kayo magdala guys kasi tuturo ko kung paano natin gawin yun para makuha natin yung days na gusto natin gawing voucher o generate. Okay, bali ito ang aking Piso Wi-Fi. Wala siyang box, wala siyang coin slot, wala siyang extra antenna, pero ang gagawin natin ay mag-connect tayo sa built-in Wi-Fi ni Microtekafly for the demo. Kasi nga ang topic lang natin ay paano mag-create ng voucher sa ating 1.5 Wi-Fi. Bale, una is gagamit tayo natin malupit na cellphone. Wait lang, mag-record muna tayo. Yan. Okay, bale, ang unang gawin natin guys ay kailangan natin mag-connect sa Wi-Fi ni Piso Wi-Fi. Wi-Fi ni 1.5 Wi-Fi. Ayun, bale ito ang aking MCU. Yan ang pangalan ng aking Piso Wi-Fi na Wi-Fi. Ayun. Connected na tayo. Bali, ang sunod ay papasok tayo sa admin dashboard ni OnePay. Punta sa browser. Then, i-type natin yung IP ng admin. Ito. Yan. Tapos magpasok tayo, login. Yan, 1, 2, 3, 4. Okay. Bali, pasok na tayo sa admin. Bali, punta tayo sa voucher generation. Kung makita dito, ang nakalagay lang ay voucher amount, quantity, add to sales, append to previous, para rin sa gusto ni print yung voucher na kung connected yung 1.5 sa IP nyo sa printer. Okay, marami pa iba. So, ang gagawin ko lang dito is yung mag-create lang ng voucher. Bali dito, makita nyo may BC. Ibig sabihin, pwede nyo palitan yan kung anong gusto nyo ilagay. Kasi palatandaan yan na kung gusto nyo silipin yung microtech ninyo, hindi gusto nyo malaman yung mga user na nagulog pati nag-voucher lang, ay ito yung maging palatandaan nyo ng starting voucher code ng gumamit ng voucher ay BC. Ako hindi ko nagagalaw yan, default yan. Tapos yung voucher amount, quantity, yung voucher amount, yung presyo, pero may explain ko yan. Okay, balik quantity, ilang pieces ang gagawin. Yung add to sales, ina-advise ko na pag mag-generate ka ng code, mas maganda na ino ito, no? Yan, kasi nga mangyari yan, pag mag-generate ka ng code, possible na automatic na mag-add sa sale ninyo kahit wala gumagamit dun sa mga voucher. Baka magtaka kayo bakit ang laki ng benta ninyo, kunti lang yung na-harvest ninyo. Kasi ang reason is nadagdag yung voucher na kahit di nagamit ay sumama sa total. Bale yan, ng tanong is paano natin gagawin 30 days. Kaya wala nga dito nakalagay na days, hours, ang meron lang amount. Bali, ang pag-create ng voucher dito ay nakadepende doon sa time rates na nilagyan ninyo. Punta tayo sa promo rates. Kung makita nyo ang time rates ko, ang piso, 10 minutes,
ang 5 pesos, 60 minutes, ibig sabihin 1 hour. Tapos ang 10 pesos, 120 minutes, ibig sabihin 2 hours. Tapos ang 20, okay, palitan natin ito, napalitan. Dapat 20 ito eh. Ang 20, 1,440 minutes, ang equivalent na as 1 day. Bali, ibig sabihin, kung makita nyo sa voucher generation amount, ibig sabihin, ang na-setup natin dito na pag 20 pesos ay 1 day. So, ganun ang gagamitin natin sa amount doon sa voucher generation. Balik tayo sa voucher generation. Balik, alam na natin na ang 1 day ay 20 pesos. Yan yung nilagay natin doon sa promo rates. Depende sa inyo kung ano nilagay nyo doon. Balik, dahil 20 pesos ay 1 day, ang gagawin mo ay mag-generate ng pang 30 days. Paano? 20 pesos times 30. Bali, magkano? 600 pesos. Kaya 600 ang ilalagay natin dito. Gets nyo? Limbawa, gusto niya 15 days. Ang gawin nyo, 20 pesos times 15 equals to 300 pesos kung di ako nagkamali. Tama? Bali, 30 days ang gusto natin gawin. Ang mangyari, 20 times 30 is 600 pesos. Quantity, ilang pieces ang gagawin mo ng 30 days? Pwede marami, depende sa inyo. For me, isa lang, kasi nga isa lang yung gagawin kong example. At 2 sales, no, kasi pag i-yes ko yan, baka madagdag sa benta ko yung total, kahit hindi man siya nagamit. Okay? Dito, para yan sa printer, kung gusto niyo mag-print, yan, kung gusto niyo print yung code, kung meron kayo thermal printer, pwede niyo print yung code, tapos ibigay sa client. Pero ngayon kasi ang uso yung screenshot lang, i-set lang sa client. Limbawa, gusto niya 30 days, magbabayad siya ng, sabi niya, gusto ko bigyan mo ko discount, yung 600 pesos, benta mo na 300, pwede yun. Bola lang yan. After nun, i-generate nyo, click nyo generate voucher sa pinababa. Yan. Ayun, lumabas. So, ito yung code. Nag-start siya ng BC 573. So, important talaga yung may dulo para ma-identify mo kung dumaan ba sila sa voucher o dumaan sila sa coins na nagulog lang. So, ngayon, meron ng code. Ito natin, ilagay yung code kung gumagana. I-copy paste natin yan. Copy. Pwede nyo ito screenshot, ibigay sa client. Pwede nyo rin i-print. Halimbawa, umalis ko sa bahay ninyo, gustong kumuha ng 30 days, pwede nyo ipaiwan sa tao doon sa bahay ninyo na ito yung ibibigay doon sa client. Kahit wala ka, may tao doon na-assign doon na magbibigay ng mga code kasi mayroon ng printed na mga code. Bale, copy paste natin. Yung copy, tapos punta tayo sa portal. Balik tayo sa portal ni OnePi. And then, saan na yun? Yan. Bale, ang gawin natin, yung code is ilagay natin sa pinababa, dito sa voucher. Tapos, i-paste natin, paste. Yan, tapos, connect. Ayun, meron na siyang 30 days, pero dito makita 29 kasi nga automatic siya magbawas ng 1 minute. Bumawas na siya agad kasi nag-start na yung counting. Okay, so ganun ang paggamit ng code. So paano natin malalaman kung hindi voucher yung ginamit? Ito, balik tayo dun sa dashboard. Tapos system configuration. Saan makita? Yun. Kung makita nyo dito sa voucher prefix, letter P, ito pwede palitan yan, pero sa akin hindi ko na ginagalaw yan kasi ang para sa akin yung P, ibig sabihin na peso. So lahat na makita ko na code sa aking Microtech Half-Life o Microtech, ano mang gamit niyo, pag makita nyo na nag-start sa P, yung code na nakalagay doon sa mga user, ibig sabihin, ang ginamit niya na para magkaroon ng internet ay nagulog siya ng coins. Pero kung makita niyo doon BC, ibig sabihin na ginamit na voucher. Kasi meron kasi mga
user na pag hindi nyo pinalit yung default password ng MikroTik niyo, kaya nila pasukan yung MikroTik niyo tapos mag-generate ng code. Tapos magtataka ka doon, bakit ang daming code doon? Malay mo, nahack ka na pala. Hindi totoo yan. Marami na pa nag-generate ng voucher pala doon sa MikroTik mo. At least tabi mo agad. Kaya lagi ko sinasabi na kailangan nyo talaga magpalit ng password na kayo lang nakakalam. Okay, so hopefully guys, no, meron kayo naintindihan sa ating tutorial kung paano gamitin si voucher generation. Ang ganito lang guys. Thank you for watching.